Hello mga mare, kamusta naman ang first day of school ng mga bata natin? Eto nga't nag-alarm ako ng 4:30 kaya lang nagising ako 5:30 na hindi ba naman tumunog yung alarm ko kaya ayan pandalas na naman ako. Sa rice cooker nga sana ako magsasaing para naman tipid sa gasol pero eto dito na naman ako sa gasol magsasaing para nga mas mabilis dahil kapag sa rice cooker pa baka matagal pa maluto tong kanin. Tinitipid-tipid ko pa naman tong gasol namin dahil wala nga dito sa bahay ang asawa ko. Eto nga't pagkasalang ko ng sinaing, eto namang uulamin namin yung inihanda ko. Bale palalambutin ko nga muna tong manok dahil galing pa nga to sa freezer. At habang inaantay ko pa nga ma-unfroze tong manok ay ipagagawa ko nga muna si ate ng snacks niya. Gagawa nga lang ako ng sandwich. Bale nagprito nga muna ako nitong ham. Habang inaantay ko nga maluto ang ham ay nagayat nga muna ako ng sibuyas at bawang tapos nagbati na nga din ako nitong itlog. Iaadobo ko nga lang ang manok tapos eto nga't naluto na itong ham, isinunod ko naman tong itlog. Tapos naglagay na nga din ako dyan ng dalawang tasty bread. At kung hindi nyo pa nga natatry ang ganitong baon para sa anak nyo, nako, meron na kayong idea. At napakasimple lang naman itong gawin basta meron tayong tinapay, itlog, ham at saka nitong cheese. Nilagyan ko na nga din ng kaunting mayonnaise para naman may lasa. At ayan, ganun lang kasimpleng gawin, meron ng pang-recess sa mga anak natin. Pagkatapos eto nga't magigisa na ako ng sibuyas at bawang dahil mag-aadobo nga ako ng manok. Pang-ulam na nga din namin to, tapos pambaon ni ate. Habang nagluluto ako, pinag-almusal ko na si ate at pagkatapos niya mag-almusal ay naligo na siya. Si ate pa lang ang may pasok ngayon tapos yung daycare ko ay sa 23 pa yung pasok nila. Kaya tamang-tama nandito na ang asawa ko no. Nag-iisip din kasi ako paano kaya ako may pasok na tong daycare ko tapos wala dito ang asawa ko, wala maghahatid sundo sa amin. Tapos eto nga't maya-maya naluto na nga tong kanin kaya ipinaglagay ko na nga si ate dito sa kanyang baonan. Naluto na nga din itong inaadobo kong manok kaya ito't ipinaglagay ko na nga din si ate. Etong lunchbox ni ate, lunchbox pa niya to ng grade 5 siya at ngayong grade 6 na siya, eto ulit ang gamit niya at hindi ko na nga siya binilhan ng bago dahil okay pa naman to. At pagkatapos ko ngang ihanda ang lunch niya, eto nga't hindi pa din siya tapos at hindi pa nga din siya nakakapag-ipit ng buhok. Bukod sa mga kuko nila, palagi ko din talagang ichine-check yung tenga nila dahil baka mamaya madumi. Dahil wala nga dito ang asawa ko at walang maghahatid sa kanya, ay nakisabay na nga lang siya sa kapitbahay namin. Kaya salamat sa kapitbahay namin dahil pinasabay tong anak ko. At habang tulog pa din ang batang maliit, ipagluluto ko na nga siya ng pagkain niya para pagising niya, ikakain na nga lang siya. Bali, ipagluluto ko nga lang siya ng kalabasa, patatas at saka carrots. Hindi ko na nga yan bine-blend, bali dinudurog ko na nga lang tapos ipapakain ko sa kanya at nilalagyan ko nga din ng kanin. Pero kapag may sabaw ang ulam namin, yun na nga lang din ang pagkain niya, nilalagyan ko lang ng sabaw yung kanin. Tapos yun na yung pinapakain ko sa kanya. Pero dahil walang sabaw ang ulam namin ngayon, eto nga't pinagluto ko siya ng pagkain niya. At nang maisalang ko na nga ang pagkain ng batang maliit, ay nag-almusal naman kami nitong aking pangalawa. At pagkatapos namin mag-almusal, ay naglinis naman ako ng lababo at naghugas na nga nitong mga hugasin. O siya, yun lang muna ulit for today.